Pumalakpak nga ho sa Panginoon. Alright. Muli, I would like to welcome you again this Sunday. And naiipon-ipon ho yung aking excitement dahil magmula nung nag-umpisa tayo ng NDS, meron na ho tayong less than 200 people that are waiting para makapasok ho dito sa ating simbahan. And so we are excited about it. At pinaghahandahan ho natin ito, maka-encounter sila at mabaptize sila bilang isang pagsunod sa ating Panginoon. So that is my excitement this morning. At ipagpatuloy ho natin ipanalangin ang ating mga NDS VIP na maintindihan nila every time yung mga ipinalalabas ng ating mga leader na matyaga po. Alam ko, mangilan-ngilan ho sila, pero parang mga generals ho itong mga ito. Wala hong inuurungan. Ibebenta nila yung rep nung kapitbahay nila para pang NDS lang. And so, congratulations, and would like to appreciate your sacrifices. Excuse me po. Alright. Ngayong umagang ito, I want you to be prepared of the Word of God. So, napakahalaga po nito sa buhay ko. Isang katanungan ho ito na tinatanong ko talaga dahil siyempre from our position dati bilang isang dentist at bilang isang architect, narating na ba namin yung tugatog ng aming profession? And then, nung narating na namin, ano ba, pataas pa ba o pababa na? So, may mga times po na I had all this thought na na-entertain ko, especially so kapag ka may mga bagay na hindi ko maibigay sa aking mga anak. Umpisa naman ito, luha ka agad. Alam niyo po yun? One time, I'm fixing my son's motorcycle. Siyempre, gusto ko siyang protektado palagi. Na habang everyday, ilang taon na niyang ginagawa from here to Itiague. So, palagi kong tinatanong, okay pa ba yung langis? Okay pa ba yung kadena? Okay pa ba yung shock? Ganyan, okay pa ba yung spark plug? And you know, hindi niya alam ito, no, nakikinig na siya ngayon. I have promised myself na kapag pupunta na siya sa kolehiyo, dadaling ko siya sa gusto niyang school. Sinasabi niya sa Baguio o sa Manila, ganyan. And then, hindi lang po yun. In my prayer, bibigyan ko siya ng sasakyan. Bibigyan ko talaga sila ng sasakyan when they go to school. Kasi kaya namin eh. Hindi naman sa, alam mo yun, you have the capacity to do it. And so when I'm fixing his motorcycle, biglang lumuha ako ng lumuha. Kasi hindi mo alam ito. Pero may pangako ako sa'yo. Nabibilang kita ng 4 na gulong. Pero hindi ko na kaya. Umalis na kaagad ako kasi na-fix ko naman na maaring nagtaka siya kasi parang galit yata tatay ko ay kasiguro. So my point today, I'm sorry, I'm very emotional. Of my question sa aking buhay, am I contented? Kontento na ba ako? Sinubukan ko bang bilhin yung contentment na ito? For sale ba yan? Gusto kong
Ginawa ko ba ito para makontento ako? Gusto ko bang bilhin yan? Contentment na ito. So, ngayong umagang ito, pag-uusapan ho natin ito tungkol sa contentment. Kontento. Tanong, kontento ka na ba? Sige po. Hindi pa. Gets mo ko, pareho tayo. Alam niyo po, si Lolo Olpiano Lagmay is one of the... wala akong makita wala akong panahon. May mga picture. Jimwell, hanapin mo nga lahat yung nasa likod, nasa baol, na baol niya, yung picture of the past, na kulay puti at saka hanapin nyo nga. Wag ngayon. Next time. Hindi ko makita kanina ko lang inilagay na lang yan. Si Olpiano Lagmay, my lolo, ay isa po siyang kinilala sa Pilipinas na inventor. And grade 3 lang po ang kanyang natapos, but he was invited sa mga schools to lecture on science. And I'm very proud of that. Si Lolo Olpiano got many awards. May mga awards siya at nakuha niya yung mga award na ito sa Malacanang noong kay former President Ferdinand Marcos Sr. po. Noong 1960s, mga 1960s po, naabutan ko pa po yun na siya ay gumawa ng hydroelectric power plant na miniature. Doon ho sa harapan ng bahay namin, gumawa siya ng mga gusali na mga kahoy, inukit niya lahat ito, ang daming mga gusali. Pagkatapos merong maliit na kanal na bumabagsak, kagaya ng hydro, and that can produce electric power o electric sa mga buildings. And soon enough, meron ho tayong Magat Hydro. Hindi siya ang gumawa nun. But the concept, wala pa nun silang naiisip, meron na po siya. At isa pa ho na award na nakuha niya sa PNR, yung Philippine National Railway, dito po sa Pilipinas, yung tinatawag na Railroad Crossing Bar. Gawa niya po ito. Kaya lang, hindi po itinuloy ito. Una, sa Divisoria dapat ito ilalagay kasi pag dumaan ho yung train sa Maynila, ang dami hong mga kanto. Yung mga kanto na yun, marami hong empleyado, around 300 na empleyado, mawawalan sila ng trabaho kapag inilagay na niya ito. Sinubukan niyang inilagay, nailagay na rin siya sa pahayagan, kaya lang ho, nagwelga lahat ng mga tao na empleyado ng mga railroad crossing areas at gusto nilang patayin yung lolo ko. But he received the best award as an inventor. And then na-invento niya yung rice thresher. Yung thresher nung nakaraan, siya po, he got the first prize and na-develop niya ito. Kaya lang, noong araw, hindi niya ho kasi nakakita ng gobyerno na sinuportahan siya. Pero nanalo siya. At ang ginawa ho niya, ibinenta niya ito yung intellectual property rights. Naibenta ito sa Masagana 99. Sino na nakaalala nun? Mga ganun. Hanggang ngayon, meron pa yung mga Sagana 99. And then yung mga iba pang agencies, At medyo nanlupaypay siya dahil walang suporta. Ang dami niyang gustong gawin. Kaya lang wala hong sumusuporta sa kanya. Dahil nga, nung araw, wala pa naman hong gaanong hanap buhay dito. And so, meron po siyang ginawa, yung rice planter. Yung rice planter na meron ngayon, noon pa ho, 1970, meron na siya. Hihilain lang ho ng traktor yon, magtatanim na siya ng kusa niya. Meron na po noon at nanalo din siya, second nga lang. And so, and then, dahil second siya, hindi siya kontento. Ang nangyari po, gumawa siya ng rice harvester.
Yung rice harvester, nasa harap siya ng traktor at hahampasin niya yung palayan. May humihigop. Na-compute po ng Lolo Olpiano kung gaano kabigat yung rice. Kung anong laki ng LC na kaya niyang higupin yung bigat ng rice. Na-compute niya yon. Grade 3 siya. And then, kung anuman yung mga kaparehong bigat nun, naihigop niya. Pero pag mabigat na doon sa rice, hindi na niya makukuha. So, parang 3rd to 4th lang ang award niya. So, hindi siya uli nakontento. And then, nangyari ay tumigil siya. Now, one thing that I have observed with Lolo Olpiano, he was recognized by the government dito sa Isabela. And one thing na akin hong nakuha sa kanya, before pupunta siya sa kanyang drawing board, he will get his Bible and read the Word of God. Hindi ko rin maintindihan siya noon. But that is one thing I have learned. At ito ang nakita ko sa kanya. Nakukontento siya sa buhay niya kahit na hindi niya nakukuha talaga yung tugatog ng kanyang tagumpay. But I saw in him contentment because of his relationship and intimacy with God. Kaya po, pagka siya nag-drawing, mechanical drawing po, grade 3, but he's doing mechanical drawing already. Ako po, nakatapos ng architecture, hindi po ako naging mechanical engineer. Nonetheless, naman ako po sa kanya yung pagguguhit, pagdodrawing. Now, ngayong umaga, kukunin natin tong illustration na ito from a lolo na siya ay hindi na kontento sa gobyerno, pero kontento siya sa buhay niya bilang isang inventor dahil meron siyang salita ng Diyos. And I took that from him. Now, etong tanong ho na ito ay napakalawak dahil bawat isa sa inyo, minsan nalalagmak ho tayo dahil we are not contented of what we have. Kaya minsan dito tayo nawawala, nahuhulog. Now, let me define contentment. Ito yung definition ng internet, dictionary.com. A pleasant feeling that you get. Okay. A pleasant feeling that you get when you receive something you wanted. Pag may hinihingi ka o meron kang ninanais, nakuha mo ito or you receive it. And ano pa ho? Or when you have done something that you wanted to do, dito na meron kang contentment. That is how dictionary defined kontento. Ano ang kontento naman sa Pinoy? Ito. Okay na ako. Nakuha ko na rin sa wakas. Gets ko na. Nakuha ko na siya. Nagawa ko na yung gusto kong gawin. Kontento na ako. Ganun lang kasimple yung definition ng Pilipino. Tayong mga ordinaryo, kagaya ko. Sa wakas, natapos din. At nung nakita mo yung resulta, masasabi mo, kontento na ako. Nakita ko na rin. Maaring mga iba sa inyo, sinasabi nyo, kontento na ako. Nakapag-asawa na rin yung anak ko at meron na rin akong apo. Maybe ganun lang ho. Kababaw ang inyong contentment. Now, titignan ho natin kung ano naman ang sinasabi ng Bible. Though we know that satisfaction or contentment is defined by people's standard. Yung standard ho ng tao. We define contentment by our own standard. Kung ano lang talaga yung kaya nating abutin, that is where we can define our own contentment. Kaya, maliit man o malaki, pwede mo nang sabihin, kontento ako. Kontento na ako sa 3311. Meron pa ba yun? Kontento na ako sa iPhone 14. Kontento na ako dito sa aking sasakyan. Kontento na ako dito. So,
each and every one of us, you can define contentment by your own standard. Yung standard mo lang. Oh, kontento ko na sa pakbet. Sarap nun. Pero mas mahal pa yung pakbet kaysa sa adobong baboy. Oo, ang grabe, ang mamahalo ng gulay ngayon. So, define your contentment. Ako, sasabihin ko sa inyo kung anong contentment ko. Uong lang, Brad. Okay na ako. Uong nga dating. Paryana, tapos may tinapa. Alam mo yun? Kontento na ako doon. Kahit na. Yung adobo, pwede rin. Now, titignan ho natin, napakahalaga ho kasi nito dahil uusad ho tayo, matatapos na yung buong taon, and I would like to bring you and help me, join me in this journey na matutunan nating makontento sa Panginoon 2023 and 2024. Ibang klase ang expectation na nais ng Diyos about isa sa atin. Amen? Because the Lord will gonna bring us into something higher than 2023. Sa 2024, ibang level ho ang gagawin ng Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, sabay-sabay na tayo, natapos na natin more than 6 months na, 7 months na tayo. And so we're now going towards the end of 2023. Kaya lang nais ko lang ho kayong ihanda upang ako at kayo sabay-sabay tayo na i-define sa ating standard ano yung contentment. At dito naman titignan ng Panginoon yung ating pagnanasa and with the desire of our hearts. At dito niya isasabay din yung kanyang kapangyarihan upang yung nais mo at yung definition mo of contentment, sasabayan ka ni Lord. Sa tingin mo, sasabayan ka niya ng the way you think. God, in the Bible says, your thoughts are not my thoughts, the Bible says. Kaya po alam ko, mas higit yung kanyang pagsabay sa atin as we journey by 2024. Napakaagang New Year's message po ito. Now, titignan po natin ang isang mahalagang command ng ating Panginoon for us to gain contentment. Maging kontento tayo. Now, number 1, ito po, tingnan natin. The Bible commands us for what? Pure joy. A pure joy. Yung pursuing the joy in God. Pagka itong nakita natin at ano ba yung kagalakan sa Diyos, yung joy, rag-u, kung iti Ilocano, ragsak. Paano ba siya napi-please ang Diyos? Kapag ka na-please ko ang Panginoon, that is where joy comes in. And my contentment now, nakahanda na ako upang sabihin, kontento na ako. Because we have already reached that joy where God wants you to experience. Sabi niya sa Psalms, delight. Yun pala, delighting in the Lord makes him happy. Delight in the Lord. The Bible says, and what? He will give you contentment. Kasi po, kung minsan, ang ating contentment ay wala din ho sa heart desire. Ang contentment is only emotional. And it is not where God wants you to desire. Kaya po mahalaga ito. And then Psalms 100 verses 1 to 2. Make a joyful noise. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito, Psalms 100 verses 1 to 2, this is about discipleship. But tignan nyo nga mabuti. This is about discipleship. Pastor, asan yung discipleship dyan? Pag-aawit naman yung binabanggit dyan. Asan? Nakita nyo? Nakita nyo na? Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Oh my. Lahat ng mga tao.
ano pa ang sabi niya? Serve the Lord with gladness, all the earth. Sing the goodness of God. Ipakilala